May isang bulkan na kilala sa buong mundo dahil sa halos perpekto nitong hugis. Pero alam nyo ba na sa likod ng nakakamangha nitong ganda, may nakatagong isang kwento ng wagas na pag-ibig, matinding katapangan at isang di malilimutang trahedya? Samahan niyo akong tuklasin ang dakilang alamat sa likod ng bulkang Mayon. So ano nga ba talagang kwentong bumabalot sa isa sa pinakasikat na tanawin sa Pilipinas? Ating alamin. Okay, ang kwento natin ay nagsisimula sa isang sinaunang lupain na tinatawag na Ibalon. At sa sentro ng lahat ng ito ay isang dalaga na ang ganda ay parang isang himala. Siya, si Daragang Magayon. Mula pa lang sa pangalan niya, magandang dalaga, alam mo na. Sabi sa kwento, sobrang ganda niya na nung isinilang siya, sabay-sabay daw namukadkad ang lahat ng bulaklak. Ang buhok niya kasing itim ng gabi at ang boses niya kasing kalma raw ng tunog ng isang kudyapi. Siya ang nag-iisang anak at yaman ni Raha Makusog. Pero yung ganda niya, hindi lang panlabas. Meron siyang malalim na koneksyon sa kalikasan. Kaya nga bawat umaga, para sa kanya, sakrado ang maligo sa Ilog Yawa. Hindi lang ito para luminis, kundi paraan niya ito ng pasasalamat sa mga biyaya ng mundo. Ngunit, tulad ng sa lahat ng magagandang kwento, hindi pwedeng laging payapa. Kahit sa paraiso tulad ng Ibalon, may mga pagsubok na darating, mga pagsubok na magsisimula ng isang epic na love story. Isang araw, yung ilog na dati niyang kaibigan biglang naging panganib. Isang malakas na baha, isang flash flood ang biglang rumagasa. At sa isang iglap, tinangay si Magayon ng malakas at galit na agos. Pero sa gitna ng kaguluhan, may nakarinig sa mga sigaw niya. Isang matapang na dayo, isang mangangaso na nagngangalang Pangaronon. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya agad sa rumaragasang tubig. Gamit ang buong lakas niya, nilabanan niya ang agos at nailigtas niya si Magayon mula sa tiyak na kamatayan. Siyempre, para mapatunayan ni Pangaronon na karapat-dapat siya, hinamon siya ni Raha Makusog. Kailangan niya magtayo ng bahay gamit ang pinakamatigas na kahoy ng Nara sa loob lang ng 3 araw. Halos imposible, di ba? Pero dahil sa determinasyon niya, nagtagumpay si Pangaronon at nakuha niya ang basbas ng hari. So ayun, parang perfect na sana ang lahat, di ba? Pero may isang kontrabida na papasok sa eksena. Isang anino ng kasakiman at inggit. Ang anino ni Pagtuga. Dito natin makikita yung agwat nilang dalawa. Si Pangaronon, yung bayani, matapang at may tunay na pag-ibig. Sa kabilang banda naman, si Pagtuga. Siya yung mayaman, arogante, sakim at kayang gawin ng lahat makuha lang ang gusto niya. Sinubukan ni Pagtuga na bilhin ang pag-ibig ni Magayon gamit ang ginto at kayamanan. Pero matatag si Magayon. Ang sagot niya, ang ginto ay kumukupas, ngunit ang tapat na pag-ibig ay nananatili. Isang malinaw na pagtanggi na lalong nagpasiklab sa galit ni Pagtuga. Dahil sa matinding kahiyaan, nagplano ng masama si Pagtuga. At alam niya kung saan siya dapat tumira para saktan si Magayon. Hindi direkta sa kanya, kundi sa kahinaan niya. Ang kanyang mahal na ama, si Raha Makusog. At dito na magbabago ang lahat. Ang kwento ng pag-ibig ay magiging isang kwento ng digmaan. Dito, susubukin ang lahat at hihingin ang pinakamabigat na sakripisyo. Ang plano ni Pagtuga ay sobrang lupit. Binihag niya si Raha Makusog. Tapos, binigyan niya si Magayon ng isang ultimatum. Pakasalan mo ako bago lumubog ang araw o mamamatay ang tatay mo. Isipin niyo na lang yung bigat ng desisyon na yon para kay Magayon. Nang malaman ito ni Pangaronon, nag-apoy ang galit niya. Agad niyang tinipon ang kanyang mga mandirigma at buong tapang na sinabi, "Ngayong araw, ipapakita natin sa kanila na mas malakas ang pag-ibig kaysa sa takot." At nagsimula na nga ang digmaan sa kapatagan ng Ibalon. Sa gitna ng labanan, nagharap ang dalawang pinuno, si Pangaronon at si Pagtuga. Isang matinding duelo. At sa huli, nanalo ang kabutihan. Isang tiyak na saksak mula kay Pangaronon ang tumapos sa buhay ni Pagtuga. Sa wakas, tapos na. Natalo na ang kasamaan. Wala na si Pagtuga. At dahil dito, malaya na rin si Magayon sa banta. Malaya na siyang makasama ang kanyang minamahal na si Pangaronon. Parang ito na yung happy ending na hinihintay nating lahat, di ba? Panalo na sila. Ngunit, ito na nga ba talaga ang dulo ng kanilang kwento? Sa kasamaang palad, hindi.
Habang masayang tumatakbo si Magayon palapit kay Pangaranon, isang natitirang tauhan ni Pagtuga ang patagong nagpakawalan ng palasong may lason at tinamaan siya sa likod. At habang yakap-yakap ni Pangaranon ang nag-aagaw buhay niyang mahal, isa namang taksil na kalaban ang sumaksak sa kanya mula sa likuran. At doon, sabay silang nalagutan ng hininga sa bisig ng isa't isa. Isang napakasakit na trahedya, pero mula sa kanilang kamatayan, isang himala ang isisilang. Isang alamat na mananatili magpakailanman at makikita ng buong mundo. Inilibing sila ng magkatabi. Isang simbolo na kahit sa kamatayan, sila'y magkasama. At pagkatapos noon, may kakaibang nangyari. Sa ikatlong araw, ang lupa sa kanilang libingan ay unti-unting tumaas. At pagsapit ng ikapitong araw, isang perpektong bundok ang nabuo sa lugar na iyon. Isang monumento ng kanilang pag-ibig. At ang bulkan na ito, pinangalanang Mayon bilang parangal sa kagandahan at katapatan ni Daragang Magayon. Ang perpektong hugis daw nito ay ang walang hanggang simbolo ng kanyang ganda. At hanggang ngayon, ito ang paniniwala. Sinasabing ang mga ulap na laging yumayakap sa tuktok ng bulkan ay ang mga bisig ni Pangaranon na hindi bumibitaw kay Magayon. At ang mga pagyanig, ito raw ang pintig ng kanilang pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay kayang lumikha ng isang bagay na napakaganda kahit mula pa sa pinakamasakit na trahedya.